Good morning, guys. This is Ronan, so your tech tito. Uh, kung subscriber ko kayo, mga around 2 months ago, if you can remember, uh, naglabas ng mga bagong phone si Poco. So, naglabas ako ng video noon about the unboxing and a quick review of the Poco M8 Pro. Yan. So, ito yung gamit ko ngayon. Okay, pero kung medyo Poco fan kayo sa mahilig kayo sa mga cellphones, alam niyo na naglabas na naman ng bagong phone si Poco. So, yun yung X8 series, X8 Pro series. So, pupunta tayo doon. Pero, this video is just about a 2-month review of the Poco M8 Pro. So, just a quick one. So, ayusin ko na yung camera. Ayan. So, kung makikita nyo, may dalawang phone tayo dito ngayon. Ayan. Siyempre, yung ating Poco M8 Pro. And ito yung bago nating binili. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano to. So, basically, just the 4 things na nagustuhan ko dito sa Poco M8 Pro. Kaya ko siya binili. So, just for your information, I was using the Poco X7 Pro prior to this. So, ang mga nagustuhan ko rito, first of all, is yung kanyang screen. So, as you can see, this one has a 6.83-inch screen. So, sobrang laki niyan. To give you a perspective, mga sinlaki siya ng iPhone Pro Max saka ng mga S26, S25 Ultra. 6.83-inch. So, also AMOLED na rin siya. Ayan. So, 120 Hz. Makita nyo sobrang bilis naman. And ang maganda dito sa screen na to, so 1.5K resolution. So, sobrang taas ng resolution nito. And yung pinagmamalaki nila na 3,500 nits na brightness. So, ang masasabi ko doon, legit yon. 3,500 nits, sobrang liwanag talaga, lalo na pag nasa labas ka. Arawan yung phone mo, talagang makikita mo sobrang liwanag nung screen niya. So, talagang makikita mo yung kung ano man yung nasa screen mo, kahit na sobrang tirik pa yung araw. So, legit yon. Number 2 is yung speakers itong phone na to. So, sabi nila, hindi ko lang kung nakikita nyo, this can reach up to 400%. Ayan, yung sa kanyang volume. So, ngayon, masasabi ko dyan, legit, malakas talaga yung speaker niya, maganda talaga yung tunog. Pero, kung akong tatanungin nyo, hindi ko gagamitin yung or hindi ko siya isasagad ng 200 to 400% na volume or na maximum volume. Actually, yung kahit 50% lang niya, yung 50% lang niya na volume, malakas na. Sa totoo lang. Lalo na kung mag-isa ka lang naman, wala ka namang kasama, tahimik naman. So, malakas na siya. Ngayon, kung medyo kailangan mo talaga ng volume or mas malakas na volume, ang isa-suggest ko is ilagay nyo lang siya sa mga 100%. So basically, that's a step below. Pag nag-200 na, may kita mo dyan, a step below lang. Ibaba nyo lang siya ng konti. Isa pang pindot. So yun kasi, that is the maximum volume na maganda pa rin yung tunog, pero malakas na rin siya talaga. Kasi pag pinilit mo siya sa 200 and 400, parang pilit na siya. So, for me, that's a gimmick. Hindi siya talaga 200%, 400% in a way na magka-times 2, magka-times 4 yung volume niya. Parang gimmick lang siya. So, yes, lumakas ng konti. Pero, hindi yung quality niya, medyo nag-suffer ng konti. So, doon ka lang sa 100% mag-stay kung akong tatanungin mo. Pero if you need that additional boost of volume, maybe you can use 200. Pero, it really won't help that much. Another thing is yung build quality niya. So, plastic to. Likod niya carbon reinforced back. Kung di ako nagkakamali, Victus 2 itong screen niya. So, legit naman no na sa hawak, medyo may bigat siya and matibay talaga siya. I mean, kahit na ayoko naman puwersahin, pero mararamdaman mo talaga yung tibay niya. And aside from that, yun nga, IP66 rated na siya, 68, 69 yung IP69K. So kahit malubog sa tubig, hindi ka problema. Basta kunin mo lang agad,
tuyuin. Ayan, medyo okay na yun. Lastly, about that is yung kanyang battery. So, again, ang galing ako sa X7 Pro. 6,000 milliamperes yung battery nun. And ito naman, 6,500. So, when it comes to battery life, legit, no? Matagal talaga. Kahit na pag 100% ka sa simula ng araw, talagang kahit na heavy usage, talagang tatagal siya hanggang gabi. So, actually, enough na siya hanggang kinabukasan ng umaga, doon ka pa lang mag-charge. But with light usage, siguro masabi ko, aabot siya ng mga 1.5 days, kung hindi ka naman talaga malakas gumamit. Pero kung medyo power user ka na onte, definitely 1 whole day. For sure yun. So, yun. Yun yung mga things na parang gusto kong i-review. Kasi yun yung mga bagay na nagustuhan ko nung kinuha ko to. So, after 2 months. Legit naman, no? Except lang talaga doon sa volume, medyo, for me, ano siya, parang gimmick lang siya for me. Ngayon, nakikita nyo ito isang phone na binili ko. As you know, last week, nag-release na naman ng bagong si Poco. And kumuha tayo ng Poco X8 Pro Max. Okay? Hindi ko kinuha yung Pro. Kasi medyo nalitan ako doon sa size niya. Parang 6.59 inch lang. So, medyo sanay ako sa malaking screen eh. So, ayun. So, ngayon, ito ang susunod natin na bibigyan ng review. Maglilipat na ako ngayon sa Poco MX Pro, X8 Pro Max. Ayan, medyo nakakasar kasi sa Poco, di ba? Parang 2 months pa lang to. Pero, since sobrang ganda kasi ng offer nila dito sa bago nilang X8 series or Pro series na phones, parang medyo nakaengganyo talagang bumili. So, as you may know, yun nga, parang with the prices of the RAM, because of the shortage, yun nga, nagtataasan daw. Pero si Poco parang hindi siya naapektuhan. This is the 512GB version, by the way, white, as you can see. Kasi mas maganda yung white, parang mas may kita mo yung design niya, for me. So, ayun. Ayan, as you can see, sinet up ko na siya. So, lilipat tayo rito. Ngayon, pinaprocess ko na siya. Parang sinisimulan ko pa lang yung paglipat. So, ayun. Pinakita ko lang. Pero, again, this is just about the Poco M8. Poco M8 Pro. 2 months review. Ayan. So, susunod na video ko, gagawin ko ng review naman itong si Poco M8 Pro Max. And maybe a quick comparison with the M8 Pro since nanggaling tayo rito. And also one of the reasons or some of the reasons na kaya natin binili to and kung bakit tayo lipat ito. Just like what I did with the previous video nung lumipat tayo with the X7 Pro to this M8 Pro. So, ayun lang. So, sa ngayon, again, salamat sa panonood. I hope makatulong kayo. You can like and subscribe sa ating channel. And if you have any comments with my videos, with my channel, please comment. Feel free to comment if you have any questions about these Poco phones. Please comment then as well. And I'll try to answer them with the best that I can. So, ayun. Hanggang sa ulit. See you on our next video. Again, maraming salamat. Bye-bye.